mga sisi! Mga tol! Welcome back muli sa aming channel. Kami nga pala ang Just Louie H. At syempre for today's video, magbibigay po kami ng 10 paraan, no? Iba't ibang paraan kung paano nga ba kumita ng extra income dito sa bansang Cyprus. Sa totoo lang mga sisi, no, marami pong nagrereklamo, no? Maraming mga complain ang mga kababayan natin dito na mababa raw ang sahod, diba? Dahil nga daw sa 400 euro nga ang net salary dito. Pero sana bago sila pumirma ng kontrata, tol, dapat inisip muna nila kung tama ba yung sasahurin nilang 400 ay kakasya sa kanilang expenses. Okay, kaya lamang natin nasasabi na mababa ang sahod natin dahil nga tumataas ang expenses natin, di ba? So, dahil nga sa Pilipinas is nagmamahal talaga ang ating mga bilihin, pero ang sahod natin hindi naman tumataas. Okay, so kesa mag-complain tayo, but better to find a solution to your problem than to complain your problem. Okay, so kami po ni Tol is gumawa rin po kami ng paraan, no, para naman madagdagan yung income namin. Kumbaga magkaroon po kami ng extra income. So, ano ba, Tol, is yung ginawa natin paraan para kahit papaano is magkaroon tayo ng extra income? Online selling, example online selling ka. Yes, online selling ang ginagawa namin. Tapos kung mo sa media, social media. Kagaya pwede na rin ipopost nila sa social media. Pero paano ba natin, Tol, is inumpisahan yung ating pag-online selling? Siyempre, mag-isip ka muna kung anong ang product ang gusto mo. Kung anong product. Kung anong maganda. Lalo na kung may mag-alok sa'yo na maganda. Siyempre, i-online mo. Halimbawa, meron kang isang kaibigan, no, na meron siyang alam na pamilihan ng mga murang produkto. Halimbawa dyan yung mga kitchenwares. Ayan. So, inalok sa'yo. At bakit mo tatanggihan kung ikaw naman talaga ay nangangailangan ng extra income, di ba? Gaya nga ng sinabi namin, kaysa mag-complain kayo na mababang sahod nyo, is kayo na lang mismo ang gumawa ng paraan para tumaas din naman ang income nyo. Na isa sa mga kaibigan namin ni Tol is na inalok naman kami na magbenta ng kanyang product. At pinopost po namin ito online. At kung halimbawang may bumili man, meron po kaming komisyon doon. Kahit konti-konti lang. Kahit konti-konti lang. Maipon yan, barya-barya. Marami rin, di ba? At least, meron kang kikitain sa bawat product na maibebenta mo. Basta meron kayong kikitain, huwag nyo nang aayawan. At Tol Ace, no, isa pa, wag na wag po kayong mahihiya na mag-post ng mga product na ito dahil alam nyo kung bakit. Ang iba po kasi nahihiya sila na magtinda online dahil ego na po ang dumadaan sa kanilang mga katawan. Ayan, nahihiya sila dahil syempre pag nag-post nga naman sila sa social media or sa Facebook nila, makikita ng mga kaibigan nila sa Pilipinas na sasabihin, OFW ito, 'di ba? Bakit naman ngayon nagtitinda-tinda na lang? Pero hindi nila alam, 'di ba, kung ano yung mga financial status na nangyayari ngayon, 'di ba? Sa mga OFW dahil hindi nila alam na kulang na yung sinasahod ng mga OFW dahil nga nagmamahal ang bilihin sa Pilipinas. Okay, so unang paraan, no, Tol, is online selling. Okay. At sa pangalawa naman ay part-time job. Part-time job. Okay, kagaya ng cleaning. Diba? Example lang, kung Sunday. Siyempre, kung may time ka, kung may mag-alok sa'yo, basta maganda, basta okay lang yung puntahan mo, punta ka. Siyempre, lalo, pero tingnan nyo kung kilala nyo naman yung pinupuntahan nyo para hindi kayo mapahamak. Ganon. Para ingat lang talaga. At saka, halimbawa, no, kung halimbawang may nag-alok sa inyo na mag-part-time kayo, halimbawa Sunday, dahil yan naman ay day off nyo, pero mag-iingat pa rin po. Dahil nga, pinagbabawal po yan dito sa bansang Cyprus ang mag-part-time. Pero, kung tagurin naman, ay wala rin naman pong problema. So, mag-iingat lang. Yes. Diskarte po ang kailangan. Tama si Tol Ace. Diskarte. Very good. At saka, syempre, kagaya ng not only cleaning sa part-time job, is pwede rin pong plancha. Ayan. Bawa, magpa-plancha kayo 4 hours hanggang 5 hours. At kung dati-rate, ito ang kagandahan, Tol Ace, ngayon. Kung dati-rate is 5 euro per hour ang part-time,
Ngayon po is 6 euro to 7 Kung euro. minsan 7 na. Karamihan 7 Oo, na. karamihan 7 euro. Okay, so saan pa ba kayo pwede makakuha ng part-time job, no? Halimbawa sa gabi, kung tapos naman na kayo sa trabaho sa Tol Ace, no? Oo. Kung tapos na po kayo sa trabaho, pwede po kayong pumunta po sa mga taberna. Ayan. Lalo na kung Pwede stay po out kayo ka. lalo na kung stay out ka, pwede ka maglinis doon or tumulong doon kung limbawang meron silang mga iniihaw, ganyan, pwede kang tumulong. Ayan, so kikita ka rin po sa ganong paraan. Pero ingat lang. Yes, ingat lang din po lalo na kung kayo po ay domestic worker at hindi naman po yung sabihin yung meron kayong asawa dito, ganyan, para makapagtrabaho sa mga ganyang establishmento. Okay, so ibig ko sabihin po sa taberna, kagaya po ng mga restaurant. Yan po yung ibig sabihin ng taberna. Okay, pangatlong paraan po is pagpaparapol. Okay, so ano ba, Tol Ace, ang example ng halimbawa pwede natin iparapol? Yung kwentas, hindi ba? Yung kwentas mo, yung pendant mo at chain, pwede mo iparapol. Oo. Yung gold. Gold, yung gold. Kung halimbawa, gold, no? Magpaparapol kayo ng gold na kwintas. Ayan. So, syempre, kikita rin po kayo doon. Alangan namang yung tawag dito, yung price ng gold nyo is same lang rin po ng ipaparapol nyo. Eh, di wala po kayong kikitain. Saka yung mga gamit na medyo magaganda rin. Siyempre, pwede yung mga turbo broiler, mga air fryer. Ayan. Bakit hindi? Yes, pwede pong iparapol ang mga yan. Basta hanggat kaya nyong kumita sa pagpaparapol. Sure, why not? Pero ang disadvantage lamang ng pagpaparapol is masyado kayong maghahanap sa mga tumaya sa inyong rapol. Lalo na, no, hindi rin po ganun kadali ang hanapin ang mga Pilipina na tumaya sa inyong rapol. So, ito po yung dito mapapakita inyong mahabang pagpapasensya. Ayan. Okay, so dumako naman tayo sa ika-4 na paraan. Pagmamassage. Yes, pagmamasahe. Ayan. Masahe. Diba? Ang daming nagmamasahe, ang galing mga Pilipina. Maraming nagmamassage talaga. Kung kung ikaw ay marunong kang magmasahe, pwede mong gawing extra income ang pagmamasahe. Kasi kailangan naman ng katawan natin talaga na mamasahe. Paminsan-minsan sa lalo sa sobrang dami ng trabaho. So, okay, Tol Ace, paano mo ba hihikayatin, no, yung mga tao na magmasahe sa'yo? Sa pamamagitan ng pagpo-post sa Facebook. Kung sinong gustong magpamasahe sa'yo, siyempre lalo na kung kilala ka naman nila. At saka hindi lang kung kilala. Kung mahusay ka sa pagmamasahe. Ayan. So, alam nyo, ang market nyo rin po ay ang inyong mga client. Alam nyo kung bakit? Dahil sila na po mismo ang magpapakalat na kayo ay magaling magmasahe. So, kapag kayo ay magaling magmasahe, advantage po talaga yan sa inyo dahil mas dadami pa ang mga client na magpapamasahe sa inyo. O, di ba, extra income yan, Tol Ace? Kesa naman sa paupo-upo ka lang sa tuwing linggo, sa iyong day off is mas maganda. Kung gusto nila, di sampulan nila ako. Sige. Pero free. Pero ang alam ko kasi kapag nagmasahe sila, ang buong katawan ata ay worth 30 euro. 20 euro? 20 yata, 20 euro. Ayan. So, meron din naman pong iba na license, nagmamassage, no? Mga license po sila. At mostly rin naman is hindi license kasi nga ginagawa lang naman ng extra income. Maganda yan. Pero mahusay silang magmasahe. Talaga alam nila kung anong parte na masahe, hindi lang nagitsugin na, hindi naman mahirap yung gano'n. Hindi, Tol Ace, lang na ang iba pa, no? Hindi lang naman kasi pocket katulong kahit wala ka ng pinag-aralan. Kasi may experience na mga yun ang iba kasi, Tol Ace, is nakapagtapos din ng ang iba ng physical therapist. Kaya nga marami din Pilipina kasi na nakapagtapos ng ganyan talaga. Okay, so mapunta naman tayo sa isang paraan kung paano kumita ng extra income dito sa Cyprus. Manicure, pedicure. Yes, manicure, pedicure. Nga, kung alam ko lang yan. Naku, nag-aral na lang sana ako ng manicure, pedicure na lang, kasi magagamit mo pala talaga, dito, Pero ang alam ko dyan is by passion kasi yan, Tol Ace.
kung hindi mo passion ang pag-manicure pedicure, talaga hindi naman. mo rin kasi magugustuhan yung ginagawa mo sa client mo. Hindi yung napipilitan ka lang. Totoo yan. Pero ang iba, once na nagsimula na sila na mag-manicure pedicure, doon nila na napapansin sa sarili nila na gusto pala nila ang ganong passion, yung pag-manicure pedicure. Lalo na kung nakasanayan ka nila, di ba? Di ba yung mga iba, ay, gusto ko yung parang maganang kamay. Oo, yung magaan ng kamay nila. Kasi meron naman ganon. Lalo na sa pagtatanggal ng ingrown. Oo, talaga diba? naman. Bakit ba kailangan tanggalin ng ingrown? Siyempre nakagaginawa kasi kung nasanay ka na matanggal ang ingrown mo, talagang gano'n na talaga. Oo, kasi hindi kasi ako sanay na tinatanggal yung ingrown ko. Kasi hindi pa kasi ako nakaranas magpa-manicure pedicure. Actually, ako lang naman na naglilinis ng mga daliri ko. At ako lang rin ang nagne-nail polish. Ang mga nasa Pilipinas pa na nakikinig sa amin ngayon, nako, mag-aral na kayo ng pagma-manicure pedicure. Bago kayo pupunta rito kasi magagamit nyo po yan. At marami po talaga ang nagpapa-manicure pedicure. Alam nyo ang mga worker dito, no? Nako, mga ano talaga sila. Tawag yan, mga social-socialin. Ayan. So, isa na po kami nito ulit doon. Dapat social-social kami. Ito yung lamalabas. Kamal din na 5 sa paa, kamay. Ay, magkano pala ngayon ang manicure pedicure? Parang 10 euro? 5 sa kamay o 10 sa paa. Hindi ko alam. Okay. So, pero depende naman 10 euro sa kung minsan 5-5, pero kung minsan may 10 ko, depende siguro. Depende siguro sa nag-manicure sila na lang pedicure. Ayan, so ngayon mag-aral na kayo na bago kayo pumunta dito. Lalo na sa mga malapit na mag-flight dyan, kahit magpaturo kayo sa mga salon-salon. Okay, ika-6 or number 6 na paraan para kumita kayo ng extra income dito sa Cyprus ay ang makeup at paggugupit ng buhok. Kaya pagiging hairdresser. Yan nga maganda nga paggugupit. Sana nga, yan nga inaral ko na lang. Hindi na lang sana ako nag-aral. Kailan ba sila nagkakaroon ng extra income tuwing dito is merong mga event. Ayan, meron pong mga pageant. Ayan, so mas nagkakaroon sila ng extra income. Kung minsan may mga party. Ayan, may mga party, may mga birthday. Magpapamakeup sila, gano'n, di ba? Ay, lalo yung mga birthday celebrant. Yun. So, may mga, po kasi dito may mga event, no? Palagi may mga gala, ganyan. So, mostly is nagpapa-makeup po talaga ang mga Pilipina. Siyempre, gusto rin naman po nila maging presentable sila. Nahaharap sa mga tao. At talaga naman, napakalaki rin po ng kita sa pag-makeup. Dahil alam ko, ang isang makeup tol is worth 20 euro na. Pagkasama pa ata ang buhok is worth siguro nasa 30 euro. Yan ang pagkakaalam ko. Yes. Kaya po kayong mga nasa Pilipinas pa lang, ayan, mag-aral na kayo ng pag-makeup at paggugupit ng buhok. So, malay nyo, yan po ang maging extra income nyo dito sa Cyprus. Pero ingat-ingat lang rin po tayo dahil hindi pa rin po yan legal. Okay. So, mapunta naman po tayo sa ika-7 paraan para magkaroon ka ng extra income dito sa Cyprus ay ang mag-reliever. Yes, magre-reliever. Magre-reliever. Yeah. Ano ba itong magre-reliever na ito? Kagaya ko tol Ace. Yan ang the best. Kagaya ko tol Ace, no? Tuwing ako po ay lalabas, no? Once a month lang po kasi yung aking day off. Tuwing ako po ay lalabas, syempre hindi naman po maiiwan si Lola na mag-isa lang dito at hindi rin po siya maalagaan ng kanyang mga anak. Kumukuha po ako ng magre-reliever dito sa Lola ko. At babayaran ko po siya. At hindi naman po ako mismo nagbabayad, kundi mga anak naman po ang nagbabayad nun. So, kung halimbawa kayo nasa katayuan na magre-reliever na yon, of course, tol extra income na yun. Talagang laki. Uupo ka lang naman. Uupo ka lang pakainin naman. Mo lang minsan, okay na. So, ibig sabihin, kesa naman ng pawending-wending kayo sa pupuntahan nyo, di ba? Kesa naman sa palagi na lang kayo puro out, di ba? Siyempre, magastos yan. Is, gumawa kayo ng paraan para magkaroon kayo ng extra income. Maghanap po kayo ng mga kagaya ng lola, ganyan, na mapapantayan nyo. Ano kayo, mag-babysit kayo. Babysit ng gabi. Yes. Lalo na kung stay out kayo, siyempre pwede sila. Pwede. Lalo na may mga amo kasi na mag-asawa, pupunta ng party, ayan, so papabantayan kanilang baby. So, ikaw naman is mag-babysit ka at siguro mga 3 hours lang naman yun. So, maganda-ganda rin naman ang bayad naman nila sa inyo. Okay, ika-8 paraan para kumita ka extra income dito sa Cyprus ay ang bayad padala.
Tol Ace. Oo. So, paano ba itong bayad padala, Tol Siyempre, Ace? kung example, kung uwi ka, o babalik ka dito, kukuha ka ng mga padala na pag-uwi. Siyempre, by kilos naman, di ba? O, dang laki, kahit 20 kilos makuha mo. Imagine yan. Hindi kasi ganito kasi yan, no? Kung halimbawang tayo po ay uuwi ng Pilipinas, meron po kasi tayong dalawang luggage. Oo. Lalo na kung Gulf Air ang sasakyan nyo Oo. is 23 kilos Oo. at 7 kilos sa inyong hand carry. Oo. Okay, siguro naman, kung gusto nyong kumuha ng mga padala pa uwi, di ba? Ang 1 kilo is nagkakahalaga na po ngayon ng 10 euro. Oo. Dati Tol Ace is 5 euro, Oo, pero noon. ngayon na po is 10 euro ang 1 kilo. Isipin nyo po, sa isang luggage nyo is 23 kilos ang allowed. Wow. Kung lahat po ng yon is kukunin nyo ang padala worth 23 kilos, magkano po ang kikitain nyo? 230 Ang laki nga, euro. nga, Diba? imagine. So, meron kayong mauuwi 230 euro sa isang luggage nyo na 23 kilos na allowed. So, meron pang isang 23 kilos, Tol Ace. So, siguro naman, yun naman na inyong mga gamit na para sa inyo nakasalubong na. nyo sa inyong pamilya. So, diba, isa po yan sa extra income. Okay, kung pabalik naman po sila dito sa Cyprus, Oo. same pa rin po, 23 kilos, 23 kilos. So, anong gagawin nyo? Magpo-post po kayo sa inyong Facebook account kung sino po ang gustong magpadala mula sa kanilang family. Ayan, sa bansa natin. Pabalik po dito sa Cyprus. Di may pera ka na pagdating May mo dito. pera ka pa rin po worth Ang galing. 230 or depende kung hanggang ilang kilo ang gusto mo. nga. Kahit 5 kilos, 10 kilos, okay na rin Yes, yun. sure, Bakit why ah? not? Diba? Oo. Basta isipin natin palagi na meron tayong kikitain. Kahit pa paano. Lalo na, no, Tol Ace, palimbawa nagbakasyon ka, syempre Oo. ubus-ubusan ka niya. Di ba? Syempre pagbalik mo rito, aba. Wala na. Oo, pagbalik mo rito, dahil nga sa meron ka mga kinuha mga padala, Siyempre, zero balance ka. magkakaroon ka ng income. Oo. Dahil nga sa Pilipinas is na zero balance ka na. Okay, so 'di ba napakagandang extra income? Malaki Ang talagang. padala pauwi. Ayan. Okay, so mapunta naman tayo sa ikasyam na paraan, no, Tol? Is ikasyam na tayo. Pagtitinda ng mga Kakanin. kangkanin. Ayan. Oo nga naman, talaga naman. Sasarap kayang mga tinda ng mga Pilipina na kakanin. Oo. Ang gagaling nila. Dito po kasi, no, kung ikaw ay may talent na gumawa ng mga biko, ng mga puto, ng mga leche plan, ng kung ano't ano pang mga iba't Mga ibang hopya, kakanin. ganun, Yan, diba? mga hopya, mga Spanish Ang bread. dami, yung nga Yan. talaga. Kung may talent po kayong gumawa niyan, mga sisi, bakit hindi nyo i-try na gumawa kayo sa bahay nyo, bumili kayo ng mga ingredients at ibenta? Diba? Oo, talaga At dito po sa Cyprus, halimbawa, ang isang tab po ng leche plan, yan na po ay nagkakahalaga ng 3 euro. Okay na rin. Imagine mo, Tol Ace, magkano po ang 3 euro sa ating bansa? Diba? Lalo na ngayon, ang palitan atay 62. Oo, Diba? ano, 62 times 3. 62, Ayan. 51 na yata ngayon. Ang So, laki. 'di ba, napakalaki na ng kikitain nyo sa isang tab pa lang. Oo. How much more pa kung makagawa kayo ng 10 pieces na pa-order. At Tol Ace, advantage pa sa kanila yan, lalo na kung masarapan Oo. ang inyong mga customer. Kung ang customer or buyer nyo is masarapan, Nako. babalik at babalik Hihirit pa. uulit-ulit. Oo. Uulit-ulitin nila ang pagbili sa'yo. Sa daming tao dito sa Cyprus din, Oo. maraming Pilipina katulad natin, yung hindi makagawa, siyempre, bibili sila sa iyo. Oo, talaga naman. Namimiss mo naman ang mga pagkain natin sa atin kasi minsan talaga. Oo, lalo kung marunong kayo gumawa talaga ng pansit, siyempre maraming spaghetti. Kung kayo po ay meron po mga talent sa pagluluto ng ating mga Filipino food, sure, why not? Isa po yan sa mapagkakakitain nyo dito sa Cyprus. Ikasampung paraan, no, pinakalas na kung paano kakikita ng extra income dito sa Cyprus is pagiging talented mo. Okay, Tol Ace, kagaya ba Kaya na? ng painting. Ayan, kung magaling ka mag-paint, di ba? Oo. Halimbawa, sa charcoal paint, is mahusay ka at nagpa-charcoal paint kami ni Ace, no, ng picture namin. Siyempre, alam naman namin dahil nga sa mahusay ka, Oo.
So, babayaran ka namin sa napag-usapan nating halaga. So, mostly is nakakahalaga ata ng 25 euro. Oo, depende naman yung klase kasi. Saka, depende ata kung malaki or maliit. Maganda, magagaling ang mga Pilipina talaga. At meron po kaming ibang paraan na alam, no, na hindi po namin pwedeng i-advise sa inyo para gawin nyo pong extra income ito. Oo. Ang dami pong langaw ngayon sa Cyprus dahil tag-init. Okay, nakakainis. Ito po ay ang pagsusugal at ang pagbebenta ng aliw. Okay, so sa anong paraan ba yung pagsusugal? Siyempre po, no, marami pa rin ang nagpupunta sa keno, ganyan, sa mga bingguhan, na nag-iisip po sila na kung talagang sila ba ay tatama, pero hindi po nila alam na nalolos na po pala yung kanilang. Okay lang sana kung palagi kang nananalo. Oo. Pero syempre, mas more naman talaga yung talo ka. Hindi mo alam kung kailan ka talaga mananalo. Okay, at ang sinasabi po namin is pagbebenta ng aliw dahil dito po sa Cyprus is open po ang prostitution. Ayan. So, wag na wag po kayong papayag, no? Lalo sa mga nag-aalok po sa inyo sa kung saan-saan lang, no? Lalo yung mga matatanda, mostly dito, is nag-aalok po ng aliw. Yan, magbibigay po kayo ng aliw sa kanila at babayaran po nila kayo. Kaya so, umiwas na lang tayo dyan. Umiwas po tayo sa mga ganyang hindi po magandang mga gawain. Dahil nga po, paano lang po isipin nyo yung pamilya nyo sa Pilipinas. Yung mga pamilya natin na naiwan sa Pinas at naghihintay sila. At yung 10 paraan na sinabi po namin sa inyo, iyan po ay kapakipakinabang para sa inyo. Ayan, Tol A. So, siguro is isa na namang informative vlogs ang naibigay natin sa kanila, no, Tol A. So, syempre, kung nagustuhan nyo ang aming video ito, please do subscribe naman. At syempre, click rin ang button para palagi po kayo ma-update sa mga video namin ni Tol A. Ayan. So, next time, magkita-kita po tayo muli dito lang sa Usapang OFW. Bye-bye! Bye-bye!